Hey guys! Good morning! Welcome back sa aking YouTube channel. Ang mainit nating update para sa araw na ito ay patungkol po sa panalo ng Legendary Cards over dito sa Tape Inc. Kaya naman, ka-OG, nais kong magpasalamat sa walang sawa pong sumusuporta sa TVJ and the legit Dabber Cards. And ganun din, for sure, ang TVJ sa atin pong lahat na nakasuporta sa kanila. Kasi hindi naman po ito possible kung hindi po dahil sa atin. Anyway guys, special shoutout po pala muna tayo dito kay Miss Camila Liwag. Magandang umaga sa iyo. Nagpapa-shoutout po kasi siya. Hello po Miss Gandara, pa-shoutout po ako. Saka po si Arvin. Saka po si Mama Divina Liwag. Salamat po. Ayan. Shoutout at magandang umaga Mama D and Arvin. Shoutout sa inyo. And ito na nga, simulan po natin ngayon ang atin pong balitaan sa umagang ito. And unahin po natin pag-usapan ang komento dito isang netizen na kung saan sana naman daw itong Tape Inc. ay magbago-bago ng kanila pong format dahil napaka-dry daw ng kanila pong segment. Ay, akala ko po ba, tahanang pinakamasaya yan and ang mga fresh ang segments at dahil makabago. Pero bakit kailangan pabaguhin? Sabi dito, sana mag-iba ng format yung Itbulaga sa GMA. Medyo dry yung segment nila, Isko at Buboy. Ngayon ko lang napanood kasi walang choice. Yun ang pinapanood sa bus na sinasakyan ko. So, ayun, naka-OG. Medyo dry daw. Akala ko ba ito yung best segment po nila and akala ko fresh ideas dahil sabi nila mas patok daw po ito sa henerasyon ngayon. Kaya nga ang mga pro-tape ay panay po ang batiko sa TVJ, dalaos na old school, na kesyo, hindi na mapatok sa panlasa ng Pinoy ngayong henerasyon na ito. Pero bakit ganyan? Meron pa rin natatanggap po ng pangbabatikos. Iwas-iwas din po kasi sa pangbabatikos kaya bumabalik sa inyo So hindi naman talaga halos araw-araw perfect po ang isang show. So, may mga panahon na nagkakaproblema, nagkakaroon po ng tawag dito, hindi maganda ang pagkaka-deliver ng isa pong segment. Like, minsan sa Gimme 5, di po ba't na-e-stress ang ilan, lalo na kapag hindi naman ganun kagaling yung mga, mga sumasali na sumasakit ang ulo ng iba. So, given naman na hindi po talaga araw-araw ay perfect ang isang show. Pero, sa amin, okay lang naman yon as long as TVJ ang aming napapanood. Happy feel pa rin namin ang TVJ at hindi yun magiging dahilan yung pagiging hindi perpekto sa pagtalikod namin. Nandun pa rin kami at kasama ang suporta po namin sa TVJ. Meron man pong kapalpakan na mangyari. Sometimes ka-OG kasi wala naman po talagang perfect. Ay ang suporta namin na nandun pa rin at never po yung mawawala ka-Legendary Cards. Ups and down ay sasamahan namin ang TVJ sa kanila pong journey para sa Itbulaga na kinalakihan at naging parte na ng buhay at pamilya po natin. Kaya sa mga perfectionist dyan, napapanay po ang hanap ng butas at pagkakamali, may makita lamang po na pagkakataon ay panay po ang atake. Ayan ang inyo pong napapala. Siguraduhin kasi muna na perfect po kayo bago kayo manghusga na ang TVJ ay malamya, old school, hindi napatok sa mga tao. Kasi kung hindi patok ang TVJ sa mga tao, ay bakit nananatili sila ang number 1 noontime show sa online? Talaga naman pong binabaha ng viewers. Facebook, YouTube, pag pinagsama mo concurrent live viewers ay nasa 100k and then overall nagwa 1 million, wala pa pong 24 hours. So, yun po ba ang hindi napatok sa henerasyon ngayon? Plus sa TV ratings na mamayagpag pa. So, bago punahin ang sa TVJ, punahin din po muna ninyo yung sarili po ninyong noontime show. Kasi sabi po dito ay napaka-dry ng segment ninyo.
So, meron din pala kayong kapintasan pero ang lakas ninyong mamintas sa iba. Mabuti ba sana kung sikat na sikat, no? Kung napakalakas, no? Kung katinga-tingala, ang problema dun pa sa isang nobody manggagaling compare sa TVJ. Ang hirap kasi pag laging nagbubuhat ng sariling bangko, kagaya nito. Sabi daw ng tape, tinanggap na ng taong bayan ng Itbulaga na may mga bagong host na pag naiisip ng Itbulaga hindi na TVJ ang iniisip nila, sina Paulo Contis na daw at Yorme. Yun po yung nakikita daw nila. Sabi dito, ang kapal, ramdam hanggang Pluto. Grabe nga naman, OG Dabarkads. #legit Dabarkads. Sabi pa dito, hindi rin man. State of mind nyo lamang po yon. Patingin na po kayo sa doktor. Mukhang naghahalucinate na po kayo dahil sa kakaisip na baka di kayo bayaran ng halos-hos kung matalos sa case ang kliyente nyo sa tape. So, state of mind nga lang po talaga nila yan. Kasi nung magkaroon naman ng survey, TVJ po ang sinisigaw, hindi naman sila. Kumbaga, akala lamang nila yon, and maraming namamatay sa maling akala. Sabi naman dito ka-OG, mga ka-PCers at ka-legit Dabarkads, pa-follow na lang po ng page na yan. EAT Bulaga, nagpakitang gila sa tagahari sa noontime ratings. Ito ang legit na bubulaga sa ating pananghalian. #legit Dabarkads, Itbulaga TV5. So, kung makikita nyo nga po dito sa picture na pinost ni Mr. PS, ayan, overall number 1 ng TVJ. Noontime Battle Royale, EAT Bulaga or Itbulaga dominates with 139 wins, 7 losses, leaving tape Bulaga at 6 wins, 133 losses. Grabe nga naman yon. And it's showtime with 1 win and 138 losses. 146 days of fierce competition. So, ayan, sa 146 days, ang TVJ ay naka 139 wins na. Ibig sabihin lamang po niyan, TVJ ang tunay na nangunguna, overall number 1. Kaya sa mga assuming dyan, wag na po kayong mag-assume dahil nasasampalan po kayo ng katotohanan. And speaking of pag-assume, ito na nga po si Kapuso Alliance fan page na kung saan, dahil hindi matanggap po ang nilabas ng NUTAM na December 18, 2023, at nilagay naman nila ang survey results mula nga daw po TV Ratings legit source from Kantar Media Ratings Philippines. So, noong December 18, lumabas daw po ang survey nito, December 19. So, based daw po dito ang Itbulaga ng taping sa GMA 17.3, showtime naman ay 16.8, ang Itbulaga sa TV5 ay 10.5 lang. So, kinulelat nila ang TVJ dito. Kasi nga, pagdating po sa NUTAM TV ratings, taob na taob po talaga sila. Kaya, ayun, syempre, nag-a-assume sila na sila ang panalo, kaya taglabas sila ng Kantar na TV ratings kuno. Samantala, sabi dito ni Nolly Del Rosario, ang mga itinapat sa Itbulaga noong araw ay sa linggo na po sila by Apo Hiking Society. Hindi kinaya. Sumunod, Wawawi ni Willie Revillame, Chan Estrada at Randy Santiago, pero hindi umobra. At huli, Wawawin at di rin umobra. Ibig sabihin, Tape Inc. ang may utang na loob sa TVJ. Sabi pa dito ni Maria Dacumos, kung ganid at mapagkamkam, ala dapat utang na loob ang TVJ. Ganun yon. Yes guys, kung ganito naman ang ugali, bakit kailangan mo pang magtanaw ng utang na loob? Sabi pa dito, mind conditioning ang ginagawa dahil hindi nila matanggap ang katotohanan. And mukhang effective naman po siya or ito sa kanila pong mga supporters sa tape, mga pro tape ka-OG, dahil ayan, at si Atty. Buko kanila pong inaatake na kesyo Menegos, parang may megos na nagaganap sa Marikina Regional Trial Court at kung ano-ano pa po ka-OG. So
Mind conditioning nga daw po ang kanilang ginagawa sa ngayon. Para kung manalo ang TVJ ay magdududa ang taong bayan. Yan yung madalas dating nababasa na komento mula po sa mga netizens. Sabi pa nga po dito, hindi nila napatunayan na sila ang nakabuo ng titulo tapos palugit ng IPO saka sila aapela mula kay Very Good. So yes guys, baka kasi ang technique po talaga nila is delaying tactics, kaya ganon na pinatagal ang kesyo. Yung kanila pong technique na yan ay hindi po umubra sa IPO dahil ang kanilang oposisyon hindi na po tinanggap kasi tapos na nga po yung due date, and then yung apila nila bakit hindi tinanggap ang kanila pong opposition ay inano rin, binasura din. So kumbaga ang kanila pong technique na ito ay talagang hindi pinayagan ng IPO. Sabi naman dito ni Cathy Hill, dapat yung tape bulag tama, peace out na. Ang kakapalan ng mukha nila kung hindi yung program nila. Kung maaari nga mismong program na lamang po ang mawala ka-OG, pero mukhang makikipag-negotiate pa rin talaga ang GMA7 po sa kanila. Kaya asahan natin na itbulagaman or hindi ang title nila, baka manatili pa rin po yan sa GMA7, depende sa kanila pong negotiations. So kayo ba ka-OG, ano inyong comment about dito? Palagay na nga lang po dyan sa atin comment section sa baba. And of course, hanggang dito lang muna ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates, okay?